Yang Rodrigo Roa Duterte. Nangangamba si Vice President Sara Duterte na baka matulad ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino kung uuwi ito sa Pilipinas. Inalmahan niya ng pamilya Aquino at ng Malacanang. May report si Marizo Mali. Marcos resign! Marcos resign! Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon sa The Hague kasama si Vice President Sara Duterte. Kaya nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Pero nag-aalala raw ang bise na sapitin ng ama ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pag-uwi ng Pilipinas noong 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Sagot ng Malacanang. Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Hirit pa ng palasyo. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Ang tinutukoy ng Malacanang ay ang naging pahayag ni Duterte noong 2016. Hitler massacred 3 million Jews. There's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have. But, you know, my victims. Nagsorry kalaunan ng dating Pangulo sa kanyang naging pahayag. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Sinagot din ng Malacanang ang panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ng kasaysayan ay makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Sabi naman ng grupong August 21 Movement o ATOM, umuwi raw si Aquino sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon. Habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ng pananagutan sa hablang crimes against humanity. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.